Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay September 29, 2020. Stock Trendings Review ulit tayo. So, nanguna ulit yung ating mga telco players. Si Dito, saka si Now, and then si Merrimart. May mga blue chips din tayo. Si GFC, IDC, si Certec, lumabas. Si Metrobank, ayan. Si Macro Asia, at saka si Holcim, at ang ating PSCI index naman. So, medyo hindi pa rin maganda yung ating index. Nag-loss tayo ng negative 0.34%. So, nagre-retest tayo dito sa support area at 5,841.6 level man. So, bago po tayo magpatuloy guys, pakibasa po yung ating disclaimer. And then as usual, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe po dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So i-browse mo nga po yung ating channel. Baka meron ka pang hindi napanood dito po sa mga updates natin na pwede siguro makatulong sa iyo kung nagre-research ka doon sa mga stocks na pinag-uusapan naman natin sa ngayon. So yung ibang sections, meron tayong company reviews, meron tayong profit or loss sa stock market, yung ating technical indicators kung hindi ka pa masyadong marunong. Ganun din po yung mga fundamentals na kailangan mo kung trading ka or investing dito sa ating PSE market. And then yung mga kasama natin, so nagpo-post din dito sa ating Palabi Trader na Facebook account or pwede mo ding tignan yung mga pinopost ko dito. Baka po makatulong sa iyo kung merong related na stocks na hawak ka. And then yung mga usap-usapan dito ng mga kasama po natin. So naging maingay kaninang umaga si dito natin, tsaka si yung ibang telcos natin, si Now. Kasi medyo marangkada na naman si dito natin. And then dito naman sa ating Palabi Trader na Facebook page. Ayan, so follow mo na lang ako guys para updated ka din sakaling hindi ka ma-update ng ating Facebook account naman. And then sa mga news, so sabi ko sa inyo, i-follow mo din ako dito sa ating Palabi Trader na Twitter account naman para sa mga nire-retweet natin. So ini-scan natin yung mga tweets po ng mga kilala natin na analyst dito, yung mga brokers kagaya ni 2Trade Asia, and then kung may makita tayo, possible catalyst sa mga stocks natin is nire-retweet naman natin siya. So pwede nyo pasadahan yung mga nilalagay po natin dito naman. Okay, so punta tayo dito sa ating PSE market. So hindi naman maganda yung ating market kasi nag-loss po tayo ng negative 0.34%. So parang ang gustong gawin ni PSEI is i-retest po yung ating mababang area dito sa dinodrawing natin ng mga nakarang araw, kung saan meron po tayong consolidation ng mga prices naman. Ayan. So mukhang descending wedges yung pinupuntahan ng ating market. So makita mo naman yung mga prices nagko-consolidate dito sa may bandang baba natin. So actually malapit ka nang mag-retest dito sa mababang support area natin, siguro around 5,800 level naman. So hindi pa rin maganda yung ating RSI. Kita mo naman talagang wala siyang bounce, so dead na deads po yung ating RSI. Ganon din naman yung ating MACD. So siguro ayaw ni PSE market yung announcement kasi nga naman yung pagiging GCQ status po ng ating Metro Manila galing to kay CNN Philippines is mag-extend nga po until October 31 naman, samantalang ibang lugar kagaya ni Lanao del Sur mag-shift back to MECQ kasi nga medyo marami daw yung COVID cases. And so pwede nyo pong basahin yung details niya galing po dito sa CNN na news natin. Pero bottom line, yung Metro Manila kasi natin GCQ pa rin. So ibig sabihin kung ano yung status natin for this September, walang masyadong pwedeng mangyari sa ating mga blue chips kasi nga yung mga businesses is hindi masyadong makagalaw unless yung meron tayong isang press release kanina galing po sa secretary natin regarding naman dito sa mga jobs sa GCQ. So parang sinasabi nila na pwede naman daw dagdagan kasi yung trabaho na available sa atin or yung number of percentage ng businesses kasi yung naka-open ngayon is less than 50% or around 50%. So pwede naman daw dagdagan yung mga businesses natin. So tingnan natin kung merong susunod na catalyst or news regarding doon sa comment na yon, para kahit papano mabuhayin po yung ating mga blue chips. Kasi ngayon, ang gusto niya talaga mangyari, mag-retest ulit dito sa bandang baba, so wag sanang ma-break. At ang mangyari lang sa kanya, mag-consolidate lang tayo for this area naman for the coming few weeks hanggang sa magkaroon po ng catalyst yung ating PSEI market. So siguro ang next na catalyst natin dito is yung mga COVID vaccines, yung mga early results nila kasi October na, di ba, for a few more days. So yung kasi yung mga inaabangan natin na pwede pong makatulong sa ating market kasi nakita nyo naman, so hindi talaga bubuksan yung ating Metro Manila hanggat marami pong COVID cases or hanggat wala pa rin pong results yung ating mga
vaccines naman. So tinitingnan din natin yung mga COVID cases. So medyo mataas na naman kahapon. Umabot na tayo sa 3,000 ulit. September 28 data is 3,062. So medyo marami nga po yung may COVID cases naman sa atin. Okay? So punta tayo sa global market. So mukhang sideways yung global market mamaya kasi medyo nagsisiso lang sa green saka sa red itong Nasdaq futures, ganun din po yung ating mga Dow futures naman. So kagabi medyo maganda po yung US market. So hindi po tayo naambunan kasi ang sinundan natin is yung galaw po ng ating Asian markets, which is karamihan sa kanila is nag-sideways or nag-loss ng konti, pero yung iba okay naman sila eh. Makikita mo medyo maganda po yung kanilang mga indices. And then sa Europe ngayon mukhang red sila. So tingnan natin mamaya kung mag-green ulit sila. Kasi normally sinusundan naman nila itong ating mga futures ng US market naman. So mukhang hindi rin maganda yung magiging trading nila for tonight naman. Okay? And then pagdating sa ating net foreign selling, so hindi pa rin maganda guys. Negative 551.77 million. So makita mo naman, araw-araw po na lumalabas yung ating mga foreigners. So hindi tayo magtataka for the coming few days kung either mag-retest tayo dito sa baba or mag-stay tayo dito sa area na to. Or mag-retest tayo sa around 5,700 kasi wala nga pong foreigners na sumasalo sa ating mga stocks sa ngayon. Kaya naman, makita nyo, ang mga nagtataasan sa ngayon is yung ating mga telco players ngayon. Ayan. So, unahin natin si dito kasi siya yung top notcher natin sa ngayon. So, medyo maganda po yung galaw niya at na-break niya yung pinag-uusapan natin kahapon is around 4.9, di ba? Dito tayo tumitingin ng resistance. Drawing lang natin yung kahapon na pinag-uusapan natin sa kanya. So, nagdo-drawing ako around 4.9 kagabi. And then makita mo medyo nag-breakout na nga siya dun sa ina-assume natin na resistance po nitong si dito natin. And then makita mo medyo malakas pa rin po yung volume niya. So kaninang umaga akala ko hindi siya mag-hold kasi nagkakaroon siya ng week dito sa area na to. So around 4.6. Akala ko magko-close the gap siya pero talagang malakas siya, no. So tingnan muna natin sa kanyang 5-minute chart kung ano yung naging galaw nitong si dito natin. So makita mo dito sa kanyang 5-minute chart, nagkaroon tayo ng spike dito ng 9:30 AM, nagkaroon ng retest sa ating MA9. And then makita mo, ito yung, di ba, sabi natin yung maganda, yung ating MA9 saka MA20 nasa taas po ng ating MA100. And then majority ng prices is naglalaro above ng ating MA9. So napaka-bullish po nitong si dito natin at mukhang hindi mapigilan yung pag-akyat niya, no? Kahit overbought na yung ating signal naman. So hanap tayo ng konting resistance dito sa ating RSI kasi sabi ko nga sa inyo hindi naman nagtatagal ng ganun katagal sa ating RSI level kung wala siyang catalyst, pero since ang dami pa rin catalyst kasi na lumalabas eh. So yung unang resistance natin dito sa RSI at yung current level natin RSI 85, pero kung medyo bullish pa rin siya bukas baka umabot tayo until RSI 93 naman kasi ito yung pinaka-peak niya nung previous dates naman. Ayan. So masyado naman yata ang bullish pag ang tingin mo yung susunod na pwedeng puntahan nitong si dito is around 8 pesos. So dito muna tayo tumingin sa mga pinakamalapit po na mga resistances sa kanya. So sa RSI tingin natin ito yung area kung saan naman siya pwedeng mauntog naman. Since halos 5 pesos na tayo, so nagkakaroon na siya ng retest sa 5 pesos. Yun yung psychological level natin sa kanya. Ang next na resistance natin sa kanya, kung sakaling tataas pa rin po, meron tayong nakikitang gap area dito. So meron siyang gap dito, di ba? So makita mo, 2 beses nagkaroon ng gap. Merong gap dito, and then meron namang gap dito. So i-feel kaya niya yung gap na yan. So yun po yung titignan natin bukas kasi yung price natin is halos 5 pesos na. So ilalagay muna natin dito sa area kung saan nagkaroon ng gap dito sa may mas malapit sa kanya. So pwedeng resistance din kasi yung gap kasi meron siyang retest dito sa area na to, and then meron siyang breakdown dito sa area na to, meron din siyang retest, and then retest dito, and then meron din siyang breakdown. So possible na around 5.2 yung next na resistance level po natin kay dito naman. Ayan. So parabolic na yung ating prices. So anytime pwedeng magkaroon siya ng drop ng price, or anytime pwede din po magkaroon ng uptick or upsurge po ng ating price hanggat bullish na bullish pa rin po yung mga traders natin sa kanya. So yung iba nakikita ko ang pag-charting nila is naglalagay sila ng mga Fibonacci kasi merong double bottom pala, halos double bottom dito sa area na to, di ba? Tingnan mo dito.
around 2018 bago siya umarangkada. Meron siyang base dito and then meron din tayong base dito. So kung dito tayo magbe-base sa kanya and then iakyat natin siya doon sa pinaka-highest level natin para makuha natin yung mga natural na resistance levels natin. So palakihin po natin para mas madaling makita yung ating Fibonacci. So actually kung Fibonacci ang pag-uusapan, nasa current resistance level itong si dito natin. So makita mo itong line na to, itong dark line at around 4.99 yung current resistance natin is yun yung 0.5 Fibonacci level naman. Kung susundan niya yung ating Fibonacci level, which is, yun po yung ginawa niya for the past 2 days na trading natin, ang possible na resistance mo talaga is dito sa 5.8 pero medyo malayo. So dito muna tayo tumingin sa kanya para hindi tayo masyadong ma-hype naman sa stock natin na si dito. So around 5.2 yung nakita natin na next na resistance po ni dito natin. So depende po sa bias nyo kung saan kayo tumitingin sa kanya. And then, tinas natin yung RSI resistance at around RSI 93 naman kasi yun na yung pinakamalapit na resistance ng ating RSI naman. Ayan. So, medyo parabolic na nga siya kasi yung prices, yung MACD, makita mo, nag-curve up ng malakas yung ating MACD. Ganun din yung ating RSI level naman sa kanya. Ayan. So, mukhang kung sa at a glance, guys, makita mo, mukhang may momentum pa talaga itong si dito natin. Lalong-lalo na po, marami siyang good news na lumalabas. So, yung unang nakita natin na good news sa kanya, mukhang mainit pa rin kay President Duterte, di ba? Yung pinag-usapan natin kahapon. Yung sa may House naman, di ba? House of Representatives. Gusto yatang kilatisin yung ating mga telcos kasi para ma-improve po nila yung kanilang mga services. And then, eto nga, kalalabas na news, 12:35 a.m. September 29. President Duterte urges telcos to improve internet service with online classes set to start. So around October kasi magkakaroon na po ng online learning sa ating mga public schools naman. Ayan. So meron po siyang sinabi dito, so pwede nyo basahin. Galing po kay inquirer.net po yung ating news na ito sa kanya. Then additional news sa kanya is ayan, meron na rin siyang official website. So ito yung nakita natin sa kanya dito, cmeholdings.ph. So hindi pa siya kompleto, may mga na-browse ako dito, halos yung iba wala pang laman. Pero yung iba kagaya ng mga corporate disclosures, meron na tayong mga nakita na attachment naman sa kanya. Ayan. So pwede nyo bisitahin itong bagong website po ni dito CME para makilatis nyo kung ano po yung mga nilagay niya dito sa kanyang website naman. Ayan. So, sa dami nga po ng good news, talagang umarangkada pa rin yung ating stocks na si dito naman. And then, pag nagkaroon ka po ng plotting ng ating trend line sa kanya, so, doon na tayo sa malaking trend lines titingin sa kanya, halos sakto din yung pinaplot ko na to kanina. Dito di ba dati, dito tayo sa bandang baba para hindi tayo masyadong ma-hype sa kanya. So, na-break niya, di ba, kahapon. And then, ngayon, halos ma-break na rin niya itong next na peak ng ating trading channel naman. So medyo malakas na resistance na nga yung ating around 5.0 pesos na psychological level naman sa kanya. So hopefully mabasag niya yung dinodrawing natin sa kanya na around 5.22 resistance levels naman. Ayan. So natin yung kanyang support. So ang magiging support natin sa kanya kasi nandyan na po sa bandang taas. So yung previous na break natin sa kanya. So most likely dito sa may gap area po natin. So yan po yung magiging next na support level naman natin kay dito. So medyo maliit yung nakita natin na upside kasi nga medyo bullish na po yung ating RSI naman sa kanya. So tinetemper natin ng konti. So para hindi po tayo ma-hype naman sa stocks natin. Pero pag talagang malakas pa rin po itong si dito natin, bukas, ang possible na gagawin niya is i-fill the gap na niya at around 5.38 or 5.4 pesos naman. So, pero yun nga, around 5.2 po yung immediate na resistance ng stocks naman natin na si dito naman. So, maraming tayong nakita nagpo-post. So, lalaki ng gains ng mga kasama natin. Doon sa mga nagtatanong, pwede pa rin bang bumili kayo dito? So, ganun pa rin yung explanation natin sa kanya kahapon. Kaya po naglalagay tayo ng support sa resistance sa kanya para alam mo po kung saan ka lalabas. So, normally kasi ang ginagawa ko personally, pag medyo may gain ako sa kanya and then na-break yung support natin. So, doon ako nagsisell naman sa kanya.
Kasi itong galaw po ni dito sa ngayon is pwedeng i-hold mo siya ng konti kasi medyo parabolic nga siya. Anytime kasi pwede pang magkaroon ng another spike. So kita mo naman ngayon is Tuesday pa lang. So meron pa tayong 3 trading days. So tingnan natin kung ano yung galaw na gagawin naman ng mga nagpapataas po ng kanyang prices. Pero overall, very good kasi yung mga news na lumalabas sa kanya, marami po siyang catalyst. So doon sa social live feeds natin dito sa Instagram, hindi po nawawala naman sa kanya. Ayan. So naglalagay lang tayo ng short term na support saka resistances para hindi tayo masyadong ma-hype sa stock natin si dito. Para doon sa mga, baka kasi biglang magkabuhusan, di ba? So kaya tinetemper natin yung mga nilalagay natin na support at resistance levels naman na yan. So pwede nyo dagdagan, mag-analyze pa kayo. Kagaya ng sinabi ko kanina, kasi kung bullish ka, pwede mong iakyat yung ating resistance around 5.4 peso level naman. Ayan, so tingnan natin, kaabang-abang pa rin yung pwede mangyari sa stocks natin na si dito naman. Okay? Next natin si Now. So wala namang news kay Now, pero sumasabay po yung galaw ni Now kay dito natin. So nung huli, di ba? Ang nangyari naman, nauna itong si Now natin. At then nagsabayan yung ibang mga telcos natin. So pati nga yung mga hindi na nakasama dati, sina ECP, TBGI, and then si dito, lahat nag-angatan ng umakyat itong si Now ng pagkalakas-lakas. And then ngayon, after magkaroon ng pullback nitong si Now, nung tumaas naman bigla si dito natin, nahila din yung sentiment nitong si Now natin. So parang ang lumalabas, nagsasabay yung dalawang stocks natin na to, si dito CME Holdings sa si Now Corporation natin. Pag meron po mga good news na lumalabas related po sa ating mga telco players. Kaya nga sabi ko sa inyo nung huli, hindi naman natin inaalis na magkakaroon pa rin ng bounce itong si Now natin kasi in the future, meron pa rin pong catalyst itong si Now natin, yung listing by way of introduction po ng kanyang Now Telecom naman. So malapit na siya dun sa resistance na pinag-usapan natin dito sa around 3.4 pesos, 3.39 dito sa week natin. So ibalik natin yung kanyang Fibonacci level naman para makita ulit natin kung saan siya pwedeng pumunta. So nagkaroon siya ng resistance. So medyo nag-resist dito sa 0.5 Fibonacci pero mukhang okay yung dalaw niya. So tingnan natin bukas kung green pa rin itong sinaw natin. Itataas na natin ng konti to. Dito naman sa 0.382 Fibonacci level. So medyo mataas yata yung ating next na level, no? Kasi ang possible uptick mo is 6%. So hindi naman pala malaki. Malaki lang yung chart natin. So yan yung nakita natin na posible niyang putahan. And then yung support mo, pwede mo nang itaas. Kasi nga nagkaroon na siya ng feeling the gap dito sa area na to. No? So nagkaroon pala siya ng spike. So umabot yung spike natin ng laki din, no? Halos 3%. So around 2.5%. Pagka-open pa lang nitong sinaw natin. And then nagkaroon ng profit taking pero malakas pa rin siya. So tinulak pa rin yung ating price at nagkaroon na tayo ng isang malaking hangiman. So hopefully hindi maging negative sign yan, no? Kasi kahit pa paano meron naman siyang volume and then merong momentum yung pagkakaroon niya po ng rebound nila. So ito lang muna yung nakita natin kay Now. So madaling i-plot po yung ating mga chart sa kanya kasi nagko-confirm sa Fibonacci levels po yung galaw sa ngayon nitong si Now natin. And then kita mo naman gumanda na yung ating RSI sa kanya. So ngayon siguro pwede nang gamitan ng technicals ulit itong si Now kasi nawala na yung sobrang sentiment natin sa kanya or bullish sentiment after makaalis na po siguro ng mga naipit dito naman sa area na to. So nagko-confirm na siya ulit sa ating mga technicals levels naman. So nung huli hindi natin masyadong tinitingnan itong mga indicators, sabi ko sa inyo kasi dito sa area na to news driven po itong si Now naman natin sa kanya. And then ngayon pwede na siguro gamitin ulit kasi nag-subside na po yung emotions ng ating mga traders. So nag-gain siya 3.75%. So maganda pa rin po yung galaw ni Now, nakita natin as of this time kasi nagsasabayan nga po sila ni dito pag merong good news regarding po sa ating mga telco players naman. Okay, next po natin si Merrimart. So medyo madaling i-plot itong si Merrimart. So pares pa rin sa pinag-usapan natin sa kanya kahapon, isang sideways channel pa rin itong si Merrimart natin. So nag-aalisan pa rin yata yung mga traders natin para pumunta kay dito naman kasi halos kinuha niya yung volume. So makita nyo doon sa broker natin kung si COL Financial kayo, si dito po kasi yung ating most actively traded stock ngayong araw na to. So, tinalo niya yung mga blue chips natin. So, hindi maganda yung pinapakita ni Merrimart kasi meron tayong mga
pinipilit nilang pataasin yung price pero makita mo dito nagre-red yung candle pagdating po ng closing naman. So hindi po magandang pangitain at makita mo medyo malalaki yung volume na yan. So hopefully hindi masyadong bumagsak yung ating RSI below 50 at mag-stay lang siya above ng RSI 50 level kahit mag-sideways itong si Merrimart kasi medyo nawalan siya ng momentum dito sa area na to nang nagkaroon po ng fake na breakout naman. So ilang days pa siguro bago makarecover itong si Merrimart. Kasi makita mo naman sa price action, ayaw po sa kanya ng mga traders. Kasi umakyat lang siya ng konti, binabatak na siya or nagbebentahan na po at umalis yung mga may hawak naman sa kanya. Ayan. So sana makahanap siya ng magandang support para sa mga holders natin kay Merrimart. So sabi nga naman nakababasa ko sa mga comments. So talagang walang masyadong galaw itong si Merrimart po natin sa ngayon. Next, si Jollibee. So, yung blue chips natin na to, medyo umarangkada. So, nag-gain po siya ng 4.1% at medyo maganda yung ating price action kasi meron siyang kahit papano, kung sisilipin mo na maigi, meron po tayong price breakout sa body to body na candle natin sa kanya. Dito sa current price na 144.8, siguro yung body nitong huli na to is around 144.5. So, naka-breakout nga po yung price action natin kay Jollibee naman at mukhang malapit na siya dito sa ating overbought signal. Siguro iaabot na dito sa area to. Although previously hindi siya makalampas dito sa RSI natin. Yung pinaka mataas natin is 63. Pero maganda kasi yung mga news na naglalabasan sa stock po natin na si Jollibee. So unang-una meron siyang news galing dito kay Business Mirror. GFC opens first Tim Ho Wan store in China. Ayan, so mukhang may bagong branch na tinayo sa China itong si Jollibee natin. At then kung makikita nyo sa social live feeds dito sa Instagrams naman, so pasukin natin si Jollibee para makita natin. Meron din kasi siyang mga disclosures or rather news na nakita natin yung isang Jollibee sa Rome. So nagbukas din yata itong si Jollibee natin. Ayan, galing kay Mr. Vinci. So, ayan, may Chicken Joy na sila sa Rome. So, buti pa sa inyo dyan, meron dito sa Malaysia, medyo malayo. Pupunta ka pa yata sa Singapore o kaya sa Sabah bago ka magkaroon ng Jollibee. So, dito sa area natin is wala. So, sunod-sunod nga po yung news kay Jollibee natin with regards po sa kanyang mga store opening. So, eto, nakita natin, di ba, dalawa. Yung isang branch niya sa bandang China and then another branch sa Rome. And then, nung nakaraan, meron tayong nakita sa bandang Europe, saka sa bandang US naman. So, nalilift po yung confidence ng mga investors natin dito kay Jollibee. Kaya po, umarangkada yung ating prices. So, dahil nagkaroon siya ng medyo magandang breakout, hindi naman masyadong obvious, pero breakout pa rin yan. So, itataas na natin yung ating next na resistance level at around 150 pesos naman. So, naglilin tayo kasi medyo malapit na rin siya sa overbought signal. Siguro bago magkaroon ng overbought signal or pag nag-overbought si Jollibee, nandito na tayo magre-retest sa 150 pesos naman. So, wala pa tayong trend channel. Pwede na bang magkaroon ng trend channel sa kanya? So, meron siyang higher low dito sa area na to. And then, pag kinunek mo naman siya, so mukhang sakto dito sa around 150 pesos nga po yung pupuntahan nitong si Jollibee po natin. Ayan. So, yun po yung nakita natin sa kanya. And then, medyo maganda yung ating MACD sa kanya kasi medyo bumuka. And then, yung RSI nga natin is patuloy po na umaakyat naman yung direction. Yung volume, meron din pong konting karga itong si Jollibee. Kaya, hopefully, masustain at umabot po siya ng around 150 for a possible upside na halos more than 11% naman dun sa kanyang pinaka-base kung nakabili ka dito sa may konting breakout dito sa ating MA9 naman. Okay, and then isa pang na-notice ko pala, kaya siguro maganda rin ang galaw nitong si Jollibee, nakalimutan ko sabihin, pagdating po dito sa net foreign buying, yan, makikita nyo, nagdo-double digit din siya. So parang si mamaya si Metrobank, tignan ulit natin. So 37 million, 20 million, 17 million, 91 million, ayan. So, siguro, ang maganda gawin natin guys, doon sa mga blue chips, maghanap tayo ng mga stocks na ganito. For the past 5 days, straight na nagkakaroon po ng net foreign buying. Sila po yung mga malakas yung chances na umakyat. So, mamaya tignan natin si Metrobank. Ganun din po yung napansin ko sa kanyang mga net foreign buying naman. Okay? So, congrats po sa mga Jollibee holders. Kahit pa paano, magandang bounce mula sa kanyang range trade naman nung nakaraan. Next po natin si IDC. So, sabi ng mga kasama natin, meron palang stocks dividend itong si IDC natin. Nagkaroon siya ng declaration
So galing po to sa ating PSE Edge. Makita nyo dito, meron siyang increase in capital stock, authorized capital stocks, and then meron siyang i-issue na shares 50 million to 115 million shares naman. Ayan. So basahin po natin na maigi yung disclosure niya. So ang mangyari kasi niyan, magre-release siya stock dividends, and then another mag-increase po siya ng kanyang authorized capital stock. So most likely magkakaroon ng dilution ng price value itong si IDC natin pag lumabas naman yung authorized capital stock na idadagdag naman niya. Kasi dadami yung shares, so yung supply sa demand natin is magbabago din po yung kanyang balance. Pero sa ngayon, ang tinitignan ng mga traders natin sa kanya, based dito sa ating price action, is yung kanyang stock dividends na ibibigay naman. Ayan. So for the coming few days, siguro i-clarify niya kung gaano karami po yung stock dividends na ipamimigay niya. So, or ilang percentage yung pwedeng umakyat sa per stock basis naman. Okay? So, ganun pa rin naman yung pinag-usapan natin sa kanya nakaraan. Meron siyang ascending trend channel. So, meron siyang series ng higher lows, low and then higher low, high and then another higher high. So, meron po tayong in the short term, uptrend na channel po kay IDC natin. And then yung resistance, since nandun pa rin naman, dito pa rin sa mga body ng candles, at around 2.18 pesos. And then pag na-break na yan, ilalagay na natin dito yung next resistance sa 2.43 pesos naman. Okay, next po natin si Certec. So merong stocks rights offering itong si Certec po natin. So hindi ko alam kung bad news o good news. So pero ang pagkakaintindi ko sa kanya, mag-i-issue siya ng additional shares sa stock natin na si Certec. So magre-raise siya ng capital by offering stocks rights naman. Ayan. So, yun po yung pagkakaintindi ko sa kanya. So, tingnan natin. Kasi alam niyo naman, kaya hindi masyado maganda yung galaw ng price sa ngayon nitong si Certec natin is parang meron siyang kinakaharap na legal case sa ngayon. So, hindi pa malinaw kung anong nangyari doon sa pinag-usapan natin sa kanyang nakaraan. And then, makita mo nga, nagkakaroon po ng retest dito sa bandang baba. Itong si Tech natin dahil doon sa bad news na nasagap natin sa kanya nung nakaraan naman. So sa ngayon, hindi pa rin po maganda si Certec. Although nagkaroon siya ng retest, nagkaroon ng Doji or indecision candles dito sa baba ng support level natin. Wala pa rin tayong green candle sa kanya. And then makita mo, nagkakaroon tayo ng resistance sa RSI. So hindi pa rin tayo bullish sa stocks po natin na si Certec naman. So nag-loss siya, negative 1.75%. Ngayong araw to. Ayan. So, madaling makita kasi yung RSI mo, hindi naman masyadong gumagalaw pa. Next po natin si Metrobank. So, maganda yung galaw nitong si Metrobank. Nakita mo naman, kahit medyo overbought na siya, patuloy pa rin po yung pag-akyat ng ating prices. So kahit medyo overbought na nga po itong si Metrobank, patuloy pa rin po yung pagkataas ng ating prices at malapit na po niyang ma-retest yung pinag-usapan natin sa kanyang nakaraan. Yung ating next na resistance level sa kanya is around 39.6 pesos naman. Ayan. So hopefully, magpatuloy po yung pagtaas ng prices natin kay Metrobank. So wala pa rin ako makitang catalyst guys kung bakit patuloy na umakyat po yung price nitong si Metrobank, and then makita mo dito sa ating net foreign buying, patuloy po na umakyat yung numbers. So makita mo ngayong araw na to, ang laki na naman, 172.35 million. So ito yung sinasabi ko sa inyo, kagaya po ni Jollibee, nagkaroon po siya ng at least 5 days na net foreign buying, double digit siya. At then makita mo for the last 3 days, malalaki po yung mga volume ng ating mga foreign investors sa kanya. So hindi ko rin makita kung bakit patuloy na umakyat itong si Metrobank. Pero since alam natin, meron pong mga foreigners na pumapasok po sa kanya, malaki yung chance talaga na magkaroon pa ng mga spike ng prices si Metrobank. Although nasa overbought signal na po itong si Metrobank natin. So ilagay natin yung RSI resistance natin. Dito siguro sa around RSI 76, baka magkaroon ng profit taking itong si
Metrobank naman natin. So maganda pa rin kasi yung net foreign buying. Makita mo dito sa kanyang bottom area, yung ating volume is pataas pa rin po yung direction naman. So hopefully mabasag niya yung 39.6 para maitaas natin yung kanyang resistance at around 42 pesos. So gusto kaya mag-fill the gap nitong si Metrobank. May gap pala tayo dito sa area na to. And then makita mo yung ating price dito sa right side, yung current price natin sa kanya 38.75. Nandito na pala sa malapit sa may gap area natin. So possible kaya magkaroon ng refill the gap at 42.15. So yun po yung abangan natin sa kanya kasi medyo malapit na rin siya doon sa area na yun. So kailangan mabasag muna natin yung 39.61, which is tingin natin kayang-kaya po niyang basagan yan basta meron pa rin pong foreign buyers naman sa kanya. So medyo abnormal yung dami ng foreign buyers. So hopefully hindi bluff lang yung nangyari sa kanya kasi makita nyo naman halos lahat ng blue chips, di ba, nung nag-review tayo sa kanya, karamihan po ng mga blue chips is net foreign selling. Pero ito si Metrobank, excluding si Jollibee kasi may catalyst siya na mga store openings, itong si Metrobank wala naman tayo masyadong nakita sa kanya. Or rather, meron pong lumabas, may nakita tayo dito galing sa mga kasama natin. So, wala pa tayong nakikitang official news sa first half earnings po nitong si Metrobank. Pero meron tayong nabasa dito sa bandang baba ng ating social live feeds kung nagbabasa po kayo sa kanya. Medyo malalim na So, hanapin natin ng konti kung saan nakalagay yon. Ayan, so galing po kay Marnie. Galing dito sa stock silog natin, so hindi ko alam kung official na site siya, pero ang sinasabi niya meron siyang 31% growth in revenue for the first half of 2020. Ayan, so magandang catalyst yan kung totoo nga po itong ginagawa niya. So naging cost effective daw siya during the pandemic period naman. So kung nag-grow nga po yung revenue nitong si Metrobank, so magandang catalyst nga yan, kaya siguro pinapasok po ng ating mga investors naman. Okay, so sa ngayon, dyan muna tayo, 39.61. So lahat ng indicators natin, maganda po yung sinasabi, yung ating RSI, lalong-lalo na yung ating MACD, sabi ko sa inyo, medyo nagpa-parabolic din po yung pag-akyat ng kanyang prices. Naman, next po si Macro Asia. So nasa consolidation side pa rin itong si Macro Asia. So sinisilip-silip ko to kanina, pag nag-draw ka kasi ng trend lines, sakto din itong mga peaks nitong si Macro Asia natin. So nagkakaroon na siya ng tight consolidation din. So hindi natin alam kung anong magiging decision niya. So pwede yung sundan tong line na to. So parang hanggang end of October ba yung kanyang decision. So makita mo kasi pag nag-join na yung dalawang support line natin dito sa kanya, saka yung resistance line kung kailan magkakaroon ng decision itong si Macro Asia. So nasa tight consolidation pa rin guys itong si Macro Asia. Yung ating RSI is still below 50, so hindi pa rin tayo masyadong bullish sa kanya. So hopefully makalampas sa resistance area natin na to para naman mabuhay yung ating prices kay Macro Asia. Pero sa ngayon guys, medyo malinaw, meron po tayong tight consolidation, descending na wedge formation kay Macro Asia naman. So ganyan lang muna kasi hindi po makawala yung ating prices. So maganda makawala siya dito sa loob ng ating area na to para medyo bullish tayo sa kanya. So wag sanang bumagsak. Pero medyo nagsusupport naman yung ating 4.6 which is coinciding naman dito sa ating MA 100 naman. Okay? Lastly, punta tayo dito kay Holcim. So tapos na kaya yung bad news dito kay Holcim. So wala pa tayong nabasang additional disclosure sa kanya after nung meron siyang kailangang bayaran yata na around 400 million sa kanyang partner. So yun po yung dahilan kaya biglang nag-crash po yung ating price sa kanya. Actually noon, bago magkaroon yung news na yon, maganda pa rin po yung galaw nitong si Holcim natin. And then nung lumabas yung news, nagkaroon po siya ng breakdown ng prices naman. So medyo nag-stabilize na siya after 2 weeks na lumampas yung ating bad news sa kanya. Kasi makita mo yung prices is nandito na lang sa support level natin at around 5.24 pesos naman. So hopefully makarecover siya. Yung ating next na resistance is medyo malapit lang. So dito siguro sa ating MA20 naman, which is nag-coincide dito sa area na to. So nagkaroon ng breakdown, nagkaroon ng retest, and then another breakdown. So possibly ito yung pinaka nearest na resistance level natin, siguro around 5.7 kasi whole numbers tayo para mas madaling matandaan. And then yung ating RSI medyo maganda kasi nag-subside na yung kanyang selling naman at meron siyang breakout ng konti. May curving yung ating MACD. So sana mapunuan ng volume. Yun po yung medyo kulang ni Holcim sa ngayon, yung volume, para makarangkada ulit or makarecover po yung ating prices
naman sa kanya. So anyway, nag-gain naman siya, malaki po, 2.26% naman. Okay, so balik tayo sa ating PSEA index. So sa ngayon, dahil medyo walang masyadong catalyst sa Philippine market, so sideways muna to consolidation po yung nakita natin sa ating PSEI index. So wag muna tayong asa sa karamihan ng blue chips natin, maliban na lang yung sinabi sa inyo guys. So mamaya siguro assignment natin parehas, maghanap din ako ng mga blue chips na merong nag-accumulate po yung mga foreigners natin. So siguro hindi lang naman si Jollibee saka si Metrobank, meron din siguro ibang stocks dyan na hindi natin napapansin, at makita na lang natin pag medyo mataas na po yung at kanilang mga RSI levels naman. Ayan. So yun po yung mga hanapin natin. So as usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel, and then follow mo lang ako dito sa aking Palabi Trader na Facebook account, and then sa ating Facebook page naman sa kanya. Ayan, so maraming tayong sasagutin mamaya. Ganun din po sa ating Palabi Trader na Twitter account naman. Ayan, so Tuesday pa lang at tingnan natin maigi si dito, no? Medyo maganda kasi yung galaw niya. So yun lang, maraming salamat po sa inyong panonood, pakikinig. Kita po ulit tayo bukas.